Yan na pala kayo. Galing kaming palengke. Mag-class ka. Halika, Johnny. Ano bang ginagawa niyo? Magbabasa-basa mo. Ako kulit na pa nga ako. Diyos niyo. Bakit parang tahimik si Iris? Ay nako, Nay. Kanina pa yan. Hindi ko alam kung may problema sa trabaho o may problema sa asawa. Kanina pa yan ganyan. Ano kaya may iniisip mo ako? Paano naman kasi Lola yung gusto sa trabaho? Ang baba-baba ng tingin niya sa mga babae kumpara sa mga lalaki. Tapos pag nagkakamali kami, lagi kaming sinisisi. Tapos kahapon pag uwi ko sa bahay, sabi ng asawa ko sa akin, tumigil na daw ako sa pagtatrabaho. Kesyo mag-alaga na lang daw ako ng mga anak namin. Hindi naman ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho, Lola. Dahil mahal na ang mga bilihin ngayon, tapos mahal ko din ang trabaho ko. Irish anak, subukan mo naman intindihin yung asawa mo. Sigurado naman kung ano yung makakaganda sa pamilya nyo, yun lang naman ang gusto niya. Opo, Ma. Naiintindihan ko naman po, pero hindi porket housewife ka, eh susundin ko na din yung yapak mo. Iba na yung panahon ngayon. Ano? Iris! Anong ibig mo sabihin? Napalaki ko naman kayo maayos magkakapatid ah. Minsan nga, mas maganda pang sundin mo na lang. Basta ganun. Talagang kadalas ang buhay ng babae. Basta! Lagi na lang basta! Hindi porket kadalasan ay ganon. Susundin ko na rin. Bilang babae, may pangarap din ako, Ma. Gusto kong magtrabaho at hindi lang umasa sa iba. Iris, anak! Akala ko madali lang yun. Pinipilit kong gawin ang tama para sa pamilya, para sa kabutihan ng lahat. Hindi ko sinabing madali yon, Ma. Ang akin lang, di congrats kung nagawa mo yon, pero iba ang gusto ko, hindi yon. Tama na. Parehas kayong may pinagdadaanan. Anak, apo. Pag-usapan muna natin to ng mahinahon. Tingnan niyo ang mga simbahan natin. Ang mga kababaihan doon hindi lang tahimik. Sila ang kumikilos, naglilingkod at nagmamalasakit. Ang mga diakonesa, hindi man sila ang laging nasa harap, pero sila ang mga tumutulong sa mga pastor na nag-a-assist. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Apo, hindi masama ang salita, hindi bastos ang may opinyon, at lalong hindi kahinaan ang maging emosyonal. Ang mali ay kapag pinipigilan mong maging totoo sa sarili mo at kapag may tinatapakan o nasasaktan kang ibang tao. Tungkol naman sa pamilya, hindi iisa ang paraan para maging mabuting babae, asawa o ina. Kung gusto mong magtrabaho, hindi ka masamang babae. Kung gusto mong mag-alaga sa bahay, hindi ka rin mahina. Ang mahalaga, pinipili mo yun ng buong puso. Alam ninyo, anak, apo, may tatlong yugto ng kababaihan. Noon, ngayon, at bukas. Noon, siguro nga, conservative kami kung sabihin ninyo. Pero alam nyo bang mga kababaihan ay nangunguna sa pagmemensahe? Ngayon, iba na ang mundo. Maraming expectation sa inyo, sa trabaho, sa pamilya,
at minsan nakakalito kung ano ang tama. Pero tandaan, kapag pinagpapasya mo ang tama, humingi ka ng lakas at gabay sa Diyos. Siya ang magbibigay tapang sa puso mo. At bukas, nasa inyo ang pagkakataon na magtakda ng daan para sa susunod na henerasyon. Kapag naniniwala kayo sa Diyos, makakayanan ninyo ang lahat. Ang lakas ninyo, ang tapang, at ang kabutihan, magiging inspirasyon ng bagong kababaihan. Tandaan, ang kababaihan ay hindi mahina, noon, ngayon, at bukas, dahil kasama natin sa lahat ang Diyos. Sa mundo na puno ng iba't ibang kwento, bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan, may pinanghahawakan, at may hinaharap na hindi laging madali. Matutuklasan natin na ang bawat desisyon, bawat pagkilos, at bawat paniniwala ay hinuhubog hindi lang ng ating sarili, kundi ng ating karanasan, kapaligiran, at mga taong nakapaligid sa atin. At sa gitna ng lahat ng ito, nariyan ang lakas ng kababaihan na matatag, mapag-aruga, at patuloy na lumalaban kahit sa katahimikan. Isang lakas na hindi laging nakikita, pero laging nararamdaman. Minsan, mapapaisip ka, tama ba ang ginagawa ko? Anong dapat kong piliin? At sa sandaling iyon, mahalagang balikan ano nga ba ang tama, ano nga ba ang makatao, at ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan mo na may saysay ang iyong kwento bilang isang babae na may lakas ka at likas na pinagkakaloob at may layunin na ikaw lang ang makatutupad. Di mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan malaman agad ang lahat ng sagot. Ang mahalaga, patuloy kang natututo, patuloy kang lumalaban. At patuloy mong pinipiling maging mabuti kahit mahirap at kahit walang nakakakita maliban sa Diyos. Dahil sa huli, ang tunay na aral ng buhay ay hindi lang paano mabuhay, Kundi kung paanong maging tao, may pananampalataya, may tapang at may malasakit sa kapwa.